pinakamataas na uri ng ating pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos na buhay, ang banal na misa. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon at ipinagdiriwang po natin ang misang pasasalamat para sa ika-24 na anibersaryo ng pagkakatatag ng gawain ni Yahweh El Shaddai sa ating parokya. Ang punong tagapagdiwang po natin sa gabing ito ay ang ating minamahal na Kura Paroko, Reverend Father Jose Alan V. Dialogo. Magsitayo na po ang lahat at sabayan natin ang El Shaddai Gospel Music Ministry sa pambungad na awit. Purihin ang Diyos! Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Happy anniversary sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay ngang pinagpala tayo sa araw na ito dahil umabot tayo sa ika-24 na anibersaryo ng El Shaddai Prayer Group dito sa ating parokya sa St. John of the Cross Parish. Mukhang mas matanda pa kayo kaysa sa akin. Kasi 18 pa lang ako ngayon. Napakadami ng biyaya na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagpatnubay sa atin sa buhay pananampalataya, sa pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos bilang mga alagad niya sa kaniyang sambayanang Kristiyano. Kaya mga kapatid, bilang tanda ng ating pagpapasalamat, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa. At humingi tayo ngayon ng kapatawaran sa ating Ama sa langit upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito. On maawa ka, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa buhay na kapayapaan, at sa buhay na kapayapaan sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinaragal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aming kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bukod na Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, Anak ng Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lang ang nagpapataas-taasan, ikaw lang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita pagkat pagsasabihan Kanya ng isang sinungaling. Diyos ko, may hilingin akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ko ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung mahirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangangan kita. Ang salita ng Diyos. Sa landas di na matuwid, huwag mong mamayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanggap, higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting itutulong ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanggap, at buhay kong araw-araw.
kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugod niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Sila'y humayo. Kaya tumayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon at ipinangaral ang mabuting balita at nagpagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Purihin natin ang Panginoong El Shaddai. 24 na kayo, no? Ano ba ang kahulugan ng 24 para sa inyo? Ano ba? Isa na lang na taon, 25 na. Yan ang kahulugan. Ang inyong tema ngayon ay kayamanan ng langit. Sino ba ang kayamanan ng langit? Nasaan ba si Sister Malu? Ang ating coordinator. Ayan si Sister Malu. Ikaw ba ay kayamanan ng langit? Amen. Ayan. Bakit tayo kayamanan ng langit? Alam niyo, ang Ebanghelyo ngayon ay napakagandang hamon para sa atin, lalong-lalo na sa pagdiriwang natin ng ika-24 na anibersaryo ng ating prayer group, ang El Shaddai chapter ng St. John of the Cross Parish. Noong panahon ni Jesus ay ang pamamaraan lamang ng pagpapahayag o pagpapalaganap ng mabuting balita ay sa pamamaraang pagsasalin sa mga salita o through words, no? Through preaching. Wala nang iba, no? Walang iba. Wala pa nung mga text messages. Wala pang radyo. Wala pang libro. Kapag sila'y magsusulat, handwritten, isang copy lang, no? Kaya nga ang mga scrolls noon, yung mga kasulatan sa lumang tipan ay naka-scroll, no? Ito'y nakasulat sa papyrus, no? Isang uri ng sulatan na napakakapal, no? Makapal pa sa balat natin, no? Kuminsan ito'y ang gawa sa papyrus, ito'y halaman na ginawang parang papel, no? Na ito'y matibay at makapal at ito'y sinusulatan nila at ito'y napipreserve kahit na sa ilang taon, no? Kaya nga ang mga kasulatan, ang mga pahayag ng mga propeta ay na-preserve nila hanggang sa panahon ni Jesus. Kaya nga si Jesus minsan ay nagbasa sa loob ng sinagoga at ito'y hiyango dun sa mga scrolls, no? Yung nasa niya ang aklat ni Isaias, no? Sa sinagoga. So yun lang ang pamamaraan, walang iba, no? At para maipahayag mo ang mabuting balita, anong ginagawa? No? Maglalakbay ka. Hindi ka pwedeng magpahayag lang sa iyong sariling bayan, no? Hindi pwedeng nandun ka lang sa isang sinagoga. Para maipahayag mo ang mabuting balita, para lumaganap ang mabuting balita, kailangan mong maglakbay, no?
maglakbay. At yun ay sinusugo ng kanilang guro. At si Jesus ang guro ng mga apostol. No? Sila'y naging apostol dahil sila'y naging disipulo. Magkaiba po ito. Ang isang apostol, kailangan munang maging disipulo. Ano ba ang ibig sabihin ng disipulo? Sa Latin, discipulus ay ibig sabihin yan, estudyante, nag-aaral. So, ang isang apostol, yung being sent, no, pinadala, no, sinugo, ay dapat mag-aral muna ng salita ng Diyos. Kasi anong dala-dala mo kung wala kang kaalaman sa salita ng Diyos? Anong ipapahayag mo kung ikaw ay walang kaalaman o hindi ka nag-aral tungkol sa salita ng Diyos? Kaya yung mga disipulo, no, yung mga disipulos ay hindi lahat naging apostol. Iilan lang ang naging apostol. No? Yung mga sinugo ni Jesus. Sila ay sinugong dalawa. At ito ang atas para magampanan ang tungkulin na magpahayag ng mabuting balita. Sila ay inatasang maglakbay sa iba't ibang nayon. Excited naman sila kasi binigyan sila ng kapangyarihan, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo, ng masasamang espiritu. Binigyan sila ng kakayahan, magpahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, makikita natin na ang atas ni Jesus na magpahayag ng mabuting balita ay kailangan mong maglakbay. Kailangan mong lumabas sa iyong sarili. Kailangan mo, una, mag-aral ka, magkaroon ka ng kaalaman sa salita ng Diyos para kung ikaw man ay magsimula ng magpahayag, meron kang bala. Kung ikaw man ay pupunta na sa gera, meron kang bala na dala-dala para maipahayag mo ang mabuting balita. So, ang unang tungkulin ng isang tagapagpahayag ay mag-aral. No? Ang isang tungkulin na bilang tagapagpahayag ay palalimin ang pag-unawa sa kanyang ipapahayag. Kailangan magsaliksik ng kaalaman tungkol sa iyong ipapahayag. Hindi pwedeng basta ka na lang pupunta, basta ka na lang maglalakbay. Pangalawa, kapag tayo inatasan na ang paglalakbay na ito, sabi sa Ebanghelyo, ang atas ng Panginoon, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay. Kahit tungkod, supot, tinapay, salapi, o bihisan. Ibig sabihin ito, no, kapag kayo ay sinugo ng Diyos, huwag niyong dalhin yung inyong mga bagahe. Sabi nga niyan palagi sa mga para sa mga travelers, anong tawag diyan? Travel light. Kapag kayo ay bumiyahe, nako, dapat travel light para madali kayong makarating, no? Alam niyo, naalala ko nung ako'y bumalik dito sa Pilipinas, galing sa Roma, no, ang mga Pilipino doon, no, nako, lahat dala, no? Makikita mo kapag Pilipino kasi may backpack na, may hila ng maleta, may ginaganyang pang kahon. No? Ganyan ang mga Pilipino. No? Maraming dala-dala. Kapag ikay nag-travel na maraming dala, mahirapan ka. No? Kaya nga, ang mga travelers, dapat travel light. Yan ang principle. At hanggang ngayon, yun ay hayag na ni Jesus. No? Yun ang kanyang atas sa kanyang mga alagad. Travel light. Pero anong mas malalim na kahulugan nito sa mga tagapagpahayag ng mabuting balita? Tagapagpahayag ng kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng travel light? No? Bakit ang mga apostol ay inatasan na huwag kayong magdala ng baon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, kahit supot, kahit tinapay, kahit salapi, kahit bihisan. Ito yung symbolic of mga baggages natin.
yung mga dala-dala natin sa buhay. Ang isang pagpahayag ng mabuting balita ay dapat alisin muna yung mga issues mo sa buhay, mga bagahe mo sa buhay. Ano yung mga selfishness mo, yung pride mo, aalisin mo. You will empty yourself of all your baggages, especially negative baggages. No? Otherwise, dala-dala mo yan, nagpapabigat sa iyo habang ikay nagpapahayag ng mabuting balita. At kung minsan, yung bagahe mo ay naipapasa mo sa mga pinahayagan mo ng mabuting balita. Kaya nga, kung minsan, may mga preachers na pati yung issues nila ay lumalabas. Kasi dala-dala nila. May mga preachers na kahit na yung kanilang mga patterns ay lumalabas. Kahit na yung kanilang mga reactions, pride, selfishness, lumalabas. Ang tunay na tagapagpahayag na sinusugo bilang apostol ay alisin mo lahat yan. Yung mga attachments mo, yung mga selfish desires mo, yung mga sinfulness, yung mga pride, alisin mo yan. Yan yung mga bagahe na magpapabigat sa iyo. Kasi pag dala-dala mo yan, paano mo madadala ang salita ng Diyos? Kung puno ka na ng bagahe, paano mo madadala ang mensahe sa iyong kapwa kung ikay punong-puno na ng mga bagahe, mga negative baggages? Kaya nga sabi ng Panginoon, alisin mo, iwan mo kahit na tungkod yung securities mo. Kasi ang security mo ay Diyos. Yung tungkod ay isang simbolo ng security. Yung tinapay, yan ay simbolo ng isang security, no? Na ayaw kong magutom, no? Kailangan we should be dependent on God who sent us to preach the kingdom of heaven. So, yan ang requirement. Mahirap. Kapag marami kang attachment, no, hindi ka magiging maayos sa iyong pagpapahayag, sa iyong pagsuko sa iyo ng ating Panginoon. No? So, alisin mo yan. Yung mga bagahe mo. Yun ang requirement para maging isa kang effective and efficient apostle of Christ to proclaim the good news of salvation, to proclaim the kingdom of heaven. Ang pangatlo na punto na naisipahayag ng Panginoon sa atin bilang hamon na ang atas sa atin ay hindi lamang to preach the good news. Ang ating concerns, ang concern ni Jesus sa lahat ay kabuuan ng pagkatao. Hindi lang spiritual, kundi pati yung physical concerns. Kaya nga palaging sinasabi dito, no, sa una pagbasa ay sa salita ng Diyos sa ebanghelyo, sila'y binigyan ng kapangyarihan, nakakayahan na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, ng mga may karamdaman. Sinugo sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga karamdaman. Ipahayag at magpagaling. Ang concern ng Diyos para sa atin ay hindi lamang spiritual. Ang concern ng Diyos para sa atin ay body and soul. The total person. Hindi pwedeng soul lamang. Hindi pwedeng body lamang. Kundi body and soul. Ipahayag ang mabuting balita at pagalingin ang mga may sakit at may karamdaman. Mga kapatid, hindi lang tayo nagpipreach, no, ng salita ng Diyos, nagpapaliwanag. Hindi lang tayo dapat magturo ng moralidad, hindi lang tayo dapat magturo ng doktrina, kundi pati yung mga pangangailangan ay tinutugunan natin. Kaya nga ang simbahan, di ba? Merong social action. Kasi kapag may pangangailangan, tinutulungan natin upang ang ating tinutugunan ay yung total person. Sabi nga niyan, you cannot serve God with an empty stomach. Minsan kami ay nagpunta nag-apostolate sa isang squatters area at hinikayat namin ang mga tao, pumunta kayo sa simbahan, pumunta kayo sa simbahan. Ang tanong sa amin, may pagkain ba dyan? Kasi wala silang
laman sa tiyan. We cannot serve God with an empty stomach. Kapag tayo'y mga apostol tumutugon sa atas ng Diyos, hindi lamang tayo nagpapahayag ng mabuting balita, kundi ang tungkulin pa natin ay pangalagaan ang kapakanan, ang pisikal na pangangailangan ng tao. Yan ang hamon sa atin. Mga kapatid, ang misyon ng isang apostol ay hindi lamang espiritual. Ang misyon ng bawat apostol ay hindi lamang ang moralidad, hindi lamang ang turo ng simbahan, hindi lamang ang salita ng Diyos, hindi lamang ang kaluluwa, kundi ang katawan ng bawat isa. The whole person, the totality of the person. Tayo ay nagiging kayamanan ng kalangitan. Tayo ay nagiging kayamanan ng Diyos. Tayo ay nagiging kayamanan ng simbahan kung tayo ay tunay na mga apostol ng Diyos na tumutugon sa kanyang pagsugo. Marami, sabi nga niyan, the harvest is rich, but the laborers are few. Ito ang hamon sa atin. 24 years na kayo bilang El Shaddai Prayer Group ng St. John of the Cross. Saan na ba tayo nakarating sa pagtugon sa hamong ito na maging mga apostol? Tayo ba ay hanggang lamang sa selebrasyon? Tayo ba ay nag-a-attend lamang kapag may prayer meeting? Tayo ba ay nagpapacheck lamang ng attendance kapag anniversary? O tayo ay kasabay ng ating paglago bilang mananampalataya, bilang disipulo? Tayo ba ay merong pagtingin sa ating paglago bilang mga alagad ng Diyos? Meron ba tayong effort to form and to continue forming our hearts and our minds to Jesus? Bilang mga apostol, nagpapalalim ba tayo ng pananampalataya? O hanggang lang tayo sa mga meeting-meeting? After 24 years, tayo ba ay tumugon na maging apostol? Na hindi lamang tayo sa meeting pumupunta, kundi meron tayong gawain sa kapakanan ng kapwa na magpahayag ng mabuting balita, tugunan ang kanilang mga pangangailangan pisikal para matugunan natin ang atas ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon na hindi lamang tayo maging concern sa kaluluwa ng kapwa, kundi pati na ang kanilang pangangailangan bilang tao sa kanilang katawan. Ito ang hamon sa atin. Magandang tingnan bilang El Shaddai Prayer Group, Pembo Chapter or St. John of the Cross Chapter. Nasaan na ba tayo dito sa pagtugon na ito? Natutugunan ba natin ang hamon ni Jesus na maging tunay na mga apostol niya sa ating sambayanang Kristiyano? Nawa ang 24th anniversary na ito ay lalo pang pagbigay sa atin ng hamon upang lalo nating ibigay ang ating sarili sa paglilingkod bilang mga apostol ni Kristo sa kanyang sambayanang Kristiyano sa ating panahon ngayon at sa mga darating na panahon. Magiging kayamanan tayo ng langit kung tayo ay mga tunay na mga apostol ni Jesus sa kanyang kaharian dito pa lamang sa lupa. Purihin natin ang Diyos, purihin natin si Yahweh El Shaddai sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mga apostol ni Jesus sa kanyang sambayanang Kristiyano. Happy anniversary! Happy 24th anniversary sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon.
na nagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin natin sa Ama na gawin tayong kapanipaniwalang mga saksi. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ika-24 na taong anibersaryo sa gawain ng El Shaddai PPFI, nawa ang bawat Kristiyanong manggagawa ay maging halimbawa, gumalang at sumunod sa Diyos at sa tradisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan sa Diyos. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ng pagsaksi nitong aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Pangapagahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming lingap tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikhamot pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kapalit sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa usok, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace to everybody. Oh, I love you with the love Of the Lord, yes, I love you with the love of the Lord.
receive you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita, sa Panginoon. Peace to everybody. Mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Narito siya, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. na ako. Ang pagtanggap po ng banal na komunyon ay by rows or by pews. Tumayo lamang po at pumila ng maayos kung malapit nang matapos ang naunang row or pew sa inyo. Salamat po.
Sa banal na pagkikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo sa pambansang panalangin para sa pagbisita ng Santo Papa. Diyos ng awa at habag, dumudulog kami sa iyo at tinataas namin sa iyo ang aming bansa habang kami ay naghahanda sa apostolikong pagbisita ng Santo Papa Francisco. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon, upang kami ay maging tapat sa aming Santo Papa, ang kinatawan ni Kristo dito sa lupa. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami ay maging mahabagin sa mga aba at nangangailangan. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami ay maging maawain sa mga mahihina at naliligaw ng landas. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang mapagkumbabang ikumpisal namin ang aming mga kasalanan at manumbalik sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami ay maging madalas at taimtim na tumanggap ng banal na komunyon. Basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Diyos naming Ama, kaming lahat ay iyong mga anak. Gawin mo pong maging bansa kami ng awa at habag. Nananabik na makasalamuha ang Santo Papa Francisco. Gawin mo po kaming isang bansa ng may kabanalan at kabayanihan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Magsitayo na po. tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain nawa kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa at dala natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy anniversary! Everybody praise the Lord, shining His light all over the world. Everybody praise the Lord, He gave His life to save us all. Everybody praise the Lord, shining His light all over the world. Everybody praise the Lord, He gave His life to save us all. Redemption songs echo in the days. The saints are singing, sing the revival. The people praise songs that thunder as we hail the risen King. Everybody praise the Lord, Shining His light all over the world. Everybody praise the Lord. He gave His life to save us all. everybody praise the Lord, shining His light all over the world. Everybody praise the Lord, He gave His life to save us all. Glory to God. Malakas ang palakpak pong ibalik natin sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Lahat ng mga pinagpala, taas ang mga kamay. Sumigaw! Salamat sa Diyos. Salamat po sa ating pong minamahal na pari. Glory to God, glory to Christ Jesus. Ang ating pong minamahal na Reverend Father Jose Alan Dialogo. Ayan, salamat sa Diyos. Ayan, glory to Christ Jesus. Okay po. At habang tayo po ay nag-aantay po, sa ating po mga kapatiran po, maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta dito po sa St. Joseph po talaga.
St. John of the Cross. At salamat po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai sa matagumpay po nating pagdiriwang ng banal na misa. Glory to God. Brother Manny, salamat po. Sino po naniniwalang answered prayer na po sila sa gabing ito? Praise God. Thank you, Jesus. At Brother Manny, meron pa po ba kayong i-announce? Opo, yung paalala ko po ulit mga kapatid, yung panyaya sa atin ng Mary Mirror of Justice para sa Catholic Life in the Spirit Seminar, bukas po yun. Alas 12 po magsisimula, alas 12 ng tanghali. Opo, salamat po sa lahat po ng nagbigay po ng kanila pong tulong at bumili po sila ng mga bricks. Ay, amen po. Opo. Ang Diyos At po ang magpala. naubos po yun, ano po? Praise God. Salamat po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. At bahala na po ang Lord ang magbalik sa kanila po. Opo, nakikita po ng Diyos ang ating pagtugon sa panawagan po ng ating simbahan. Father, marami pong salamat. Father Alan, thank you po. Happy anniversary po, Father. Opo, tata.